President, ang isa pa pong Yan. importante sa tao, kalusugan, di po ba? Mm. Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero Dito ako mga kababayan medyo nalungkot. Ano po kasi kahit gaano kaganda ang ginagawa ng ating gobyerno, hindi po gaanong nalalaman ng mga kababayang Pilipino po natin. Ibig sabihin, nagiging walang alam mga kababayan. Hindi ko naman po nila lahat. Nagiging walang idea or nagkakaroon ng kawalan ng idea yung mga kababayang Pilipino po natin kung ano talaga yung ginagawa ng ating gobyerno. Biruin nyo napakarami pala ng nagawa ng Marcos administration na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin pagdating sa usaping pangkalusugan. Ano yun mga kababayan? Ito, pagpatuloy pa natin. pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa kapag na ospital? Malapit na tayo doon. Opo. Di ba? Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, ano? Dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Di ba? Dahil pinaparami talaga natin ng member, pinaparali na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Opo. Yan, tungkol pakinggan sa nyo, PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Di ba? Hindi lang alam ng tao. Kaya na sinabi mo. Opo, hindi na. Ginagawa na namin yun. Pero patuloy, kung titignan talaga at Mr. pag-aralan. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Kasi 'di ba kung titingnan nyo mga kababayan, ang PCO kasi ngayon lang ngayon lang nagkaroon ng magandang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Buhat nung napalagay diyan si Secretary J. Ruiz, napalagay diyan etong si Yusek Attorney Claire Castro, mga kababayan, ngayon lang nagkakaroon ng impormasyon, ang tamang impormasyon ng ating mga kababayan sa mga ginagawa ng ating gobyerno. Yung mga nagdaang taong kasi mga kababayan, halos wala ngang alam yung mga kababayang Pilipino po natin kung ano na ba yung nagawa ng gobyerno, kung nasaan na ba ang ginagawa or kung ano na ba ang resulta ng nagawa ng ating gobyerno, mga kababayan. So kung titingnan nyo, di ba, may mga bataan pa nga, etong sina Sara Duterte, ang mga Duterte, na nakaupo dati dyan sa PCO. Nung pumasok, mga kababayan, ang Marcos administration at ngayon nga lang nakakakuha ng magandang impormasyon patungkol sa mga aktibidades ng ating gobyerno, buhat nung napalagay. Etong si Secretary J. Ruiz at etong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ngayon nagkakaroon na kayo ng idea kung nasaan na ba ang ating gobyerno at kung ano na ba yung mga nagawa ng ating gobyerno. At yan po ay dahil sa magandang serbisyo ni Secretary J. Ruiz at saka nitong si Attorney Claire Castro na ipapaalam sa taong bayan yung mga nagagawa ng ating gobyerno. Noon wala tayong makukuha ng mga impormasyon kasi nga, mga kababayan, yung iba mga nakaupo dyan sa PCO noon, mga maka-Duterte pa rin. Ano po, at ngayon, since napalitan na ni PBBM, ngayon lang natin nakuha yung tamang impormasyon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi alam ng tao yung ginagawa. Di ba? Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis . Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay?
Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung syempre yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Oo. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ang pila. Ako meron pa po akong isang naisip, baka lang pwede niyo i-consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth, meron tayong DOH, nahihingan po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit, may PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman na kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan, para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Tama. Yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa . Opo. Yun ang kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, e-gov app na ganun. So, ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Tama. Pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, sige, ayos na ito, stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan. Kasi mga kababayan, kapag ka online, mas mabilis yung proseso. Katulad ng mga transaksyon, mga kababayan, kapag ka sa pera, like yung mga GCash ganyan, napakabilis ng proseso. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko, hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan para lang mag-withdraw. Sa GCash, makakapag-withdraw ka na, mga kababayan, at talagang napakabilis ng proseso. So ngayon, kung iahalin tulad natin yan, mga kababayan, doon sa sinasabi ng presidente, mas magiging magaan yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, mas mabilis na yung proseso at hindi mo na kailangan pa mag-aksaya ng oras sa napakahabang pila. Ano po, sana magtuloy-tuloy mga kababayan itong vision na ito ng presidente kasi mas malaki po ang may tutulong nito sa mga kababayang Pilipino po natin at hindi masasayang yung oras po nila sa napakahabang pila kapag pupunta pa sila sa mga pilahan para lang humingi ng tulong. Yung isang opisina, uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Tama. Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hanggat maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa'yo, yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Hindi, magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba ang pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad. Makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka CPMP. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Tama. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Tama. Tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat tayo nandito yan lagi para, actually kahit walang police minsan, pag may patrol car deterrent na rin sa krimen . Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh.
bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Oo. Ganda nun. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So malaki talagang nahuhuli namin kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung Sindikato. Opo. dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera eh. Opo. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nila. Sa madalit salita mga kababayan, yung tinutukoy ng presidente natin dito, yung ang inuuna nila, yung mga ugat. Kasi mga kababayan, nung panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, di ba, ang inuna nila, yung mga sanga, mga kababayan, mga dahon, which is yung mga kababayang Pilipino po natin, na pobre na katulad po natin. And then yung mga ugat na katulad ni na Michael Yang, nakakapagtago na at nakakapamuhay na ng malaya at masarap yung kanilang pamumuhay habang pinapanood nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte na itumba yung mga kababayang Pilipino po natin. Dito sa Marcos administration, ang inuuna nila yung mismong mga ugat mga kababayan, yung mismong mga drug lord at yung mga sindikato na pinagmumulan ng pagpapakalat ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ano po dito po sa ating bansa. Unlike dun sa Duterte administration na ang inuna nila yung mga gumagamit at yung mga kababayang Pilipino po natin na pobre na nadamay lang at napagkamalan na gumagamit at sangkot sa ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kita nyo ha yung pagkakaiba. Nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno. Doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko, yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Opo. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nung nabalikan dito, sikasuhin natin. Tama. Tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Ay, shoutout kay kay BMB, Admin Lalaine. Ayan, mega love shoutout po. Thank you po ma'am sa panonood po. At saka kay BMB, Reyes Machu, mega love shoutout na napakasarap ha. Pero, tignan muna natin yung mga small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi maganda tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming na bagong is Cops on the Beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot. Alam niya lahat yan. Tama. Alam niya lahat So, yan. asahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis. Hindi po big. Kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may suspetsa, o may hinala, o may sumbong, basta kuhuli, papatayin na lang, di ba? Wala Doon kami lumayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi naman dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki. Hindi naman titigil yung mga operation. Sakit sa ulo. Ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected but maybe fear is better. Tama. Considering our current situation. Ano ba? Yeah. Kaya ako po tinanong yun. Kasi I'm sure naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi namin ina-announce, pero tanggal yan.
Kita nyo mga kababayan na sa mga nakalipas na taon daw, kapag may nakakadating sa kanila na report na validated mga kababayan, tanggal daw yan. So alam nyo na kung bakit nawala mga kababayan, sina Sugar Fiasco, alam kong kilala niyo kung sino yan. And then etong si Tambalustay ng DepEd, kung tutusin mga kababayan, yung mga yan pinagsisisibak na yan eh. Totoo, pinagsisisibak na yung mga yan. Si PBBM kasi mga kababayan may pagka-Briton. Sa Briton kasi binibigyan ng magandang exit kahit tanggal na. Kaya kung titingnan nyo, pinapalabas ng mga nasibak sa serbisyo mga kababayan ng mga tao ng gobyerno, ng mga miyembro ng cabinet, ng mga cabinet member nitong si PBBM, pinapalabas nila, nag-resign sila. Pero definitely, ang totoo dyan, tanggal sila. Sibak sila mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Tama. Umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita. Umalis ka na lang. Marami na rin. Pero sir, ang alam niyo na mga kababayan kung sino yung kung sino yung tatamaan dito kasi 'di ba may mga nagsasabi diyan na hindi daw sila tinanggal. Sila daw po ay nag-resign. Pero ang totoo talaga dyan mga kababayan, katulad din na Vic Rodriguez, mga tinanggal naman talaga yung mga yan. Binigyan lang na magandang exit ng Marcos administration. Kahit si Sara mga kababayan, yan ay binigyan lang na magandang exit pero ang totoo, tanggal din po yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? Nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo. Anong diba? gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan eh. Yung mga hindi happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi sila Ano yung sagot ni PBBM dito mga kababayan? Yung mga hindi daw siya masaya, tinanggal na daw po niya. At kasama na dyan mga kababayan, walang iba kung hindi, etong si Vic Rodriguez na yan. At yung iba pa mga kababayan na talagang hindi naman talaga nagtatrabaho sa ating gobyerno bagkos tumutulong pa para sirain ang gobyerno ni PBBM. Kaya dapat lang talaga pagtatanggalin yung mga yan. Kaya nga kung titingnan ninyo, napakabait pa nga ni PBBM kasi binibigyan pa ng magandang exit eh. Kung sa iba-ibang presidente yan, tinanggal ka na nga, kakasuhan ka pa. Tapos ipapakalat pa sa media ang mga ginawa mong hindi maganda. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba sunod-sunod, yung mga natatanggal ngayon katulad din nitong sina Sir Arnel Ignacio mga kababayan at yung mga susunod pa na matatanggal, abang-abangan nyo lamang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Sila nakapag-perform na mabuti. Ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Tama. Kung may hawak ng gobyerno, ayusin din nyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin, basta't gawin na ninyo. Yun actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with the good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Yun po isang aspeto ngayon na kahit yan ang isang patunay mga kababayan na ang presidente ay nakikinig sa taong bayan. Yan ang isang patunay na si PBBM nakamasid sa mamamayang Pilipino. Tama naman yung sinabi ni PBBM eh. Di mo na kailangan pa magsalita ng mga mabubulaklak na salita. Di mo na kailangan pang atingnan yung mga survey na yan na gawa-gawa lang naman.
Ang tingnan ninyo mga kababayan, yung magandang kalalabasan ng pagsusumikap at trabahong ginagawa ng ating presidente at ng kanyang administrasyon. At ngayon pa mga kababayan, kung titingnan nyo, mismong nanggaling na kay PBBM, hindi niya kayo masisisi kasi nga, ayon sa inyo, hindi, ayon kay PBBM, hindi na kasalanan ng mamamayang Pilipino kung hindi nila maramdaman. Siyempre, hindi naman kasi masisisi ang taong bayan kung sinasabi nila yan. Pero kung titingnan din natin mga kababayan sa kabilang banda, ang gusto kasi mangyari ng presidente, kung magkakaroon man ng legasiya si PBBM, yung nakatatak sa taong bayan na hanggang sa kaapu-apuhan ninyo ay mapapakinabangan pa.